videong inyong mapanood ay may parteng sensitibo, mangyari lamang na maging magalang sa ating mga komento upang hindi makasakit sa damdamin ng ating kapwa-tao. Maraming salamat mga kababayan. Ito ngayon ang nagsisilbing tahanan ng mag-asawang Brandon at Annalyn. Pareho po silang katutubong obo manobo. Sa kasalukuyan, nasa legal na edad na si Brandon, ngunit ang kanyang kinakasama ay minor de edad. Sa kubong ito ay binuo ng mag-asawa ang kanilang pamilya. Sa edad na 15 anyos ay naging responsabling ina na si Annalyn. Hindi daw kasi niya pwedeng pabayaan ang kanyang anak. Kaya naman habang siya ay abala sa mga gawaing bahay, ay pilit niyang ipinagsasabay ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagmumodule. Piska na na kuya anak mo, patayin niya mo kung gusto ko ang eskwela. Bisa kalisod ni may tagatas. Naiintindihan ko ang pakiramdam ni Aileen sa mga puntong ito mga bay. Nagsisisi man siya kung bakit siya nag-asawa ng maaga. Ngunit kailangan niyang panindigan ang responsibilidad bilang isang batang ina. Kakayanin daw nila basta't sila'y magkasama at nagkakaisa. Kahit nahihirapan daw sila mga bay, pambili ng gatas, no? Sisikapin daw po ni ate na makapagtapos ng pag-aaral. Salamat lang po ko nga naadtuan ninyo si Annalyn. Nga matabangan siya. Amo ang way yuta o amika hatag nga kuan sa yuta kailak. Samahan niyo po kami mga bay na alamin ang buhay ni Brandon at Annalyn. So, magandang tanghali mga kababayan. Nandito po tayo sa mataas na parte ng Magpit North Cotabato. Bali, andito po tayo sa Timpuran. Timpuran Magpit North Cotabato. At maghahanap po tayo ng posibleng matulungan po natin yung mga deserving talaga na nangangailangan ng tulong. So, bali, meron pong mga grupo ng mga kabahayan po dyan. Pupuntahan po namin kung meron po tayong matulungan doon. So tara mga bay, samahan niyo po kami na puntahan ang area na yon. Babayan, good afternoon mga bay. Andito tayo ngayon sa Timpuran. So yung sinasabi namin kanina, tinuturo namin mga bay, napuntahan namin yung mga bahay dito. And meron tayong nakita dito na nangangailangan din po sila ng tulong. So si ate po ay nag-asawa ng maaga, 15 years old, something. And yung hanap buhay po nila ay jornalista lang po. Tara mga bay, samahan niyo po kami at tulungan natin ang pamilyang ito. Let's go. Ayo. Hello po. Mayong udto. Mayong udto po. Okay lang makasulod ko? Ha? Sige. Pasok tayo mga kababayan. Pasok tayo dito sa payak at simple nilang bahay. Ayan. Kayo lang maglingkod.
Oh, good afternoon mga bay. Andito tayo sa bahay po nila ni Kuya. Unsay pangalan niya ni Kuya? Ha? Brandon. Brandon. Si Kuya Brandon. Ilang taon na po kayo, Kuya? Pila na imong edad? Dito. 22. Ikaw, ate? 15 pa. Unsay ang pangalan? Analin Bayaan. Annalyn Bayaan. Pila imong edad, ate? 15 pa. 15. Matagal na po kayo dito? Dugay na mo diri sa inyong balay? Mga pila na katuig? Isa pa katuig. Okay. So mga kababayan, ito po yung bahay ni Kuya Brandon and ni Ate Annalyn. So makikita po natin na wala pong maayos na dingding yung kanilang bahay. Pinagtagpi-tagping yero, lumang yero mga bahay, tela and sako. At dito banda mga bahay ay yung luma na din na trapal. So, pag natutulog daw po sila dito ay malamig daw po sa gabi, lalo na ngayon at umuulan. Yung kanilang bubong din po ay yari lang po sa lumang yero. Sira-sira na po yung, or butas-butas na po yung trapal na ginamit nila. Dahil sa kakulangan sa pera mga bay, kaya hindi po nila napapaayos yung kanilang munting bahay. So bali 14 ka, nag-uban na mo. Kamusta man inyong kinabuhi dire? Lisod yun. Mahirap. Hirap. Yan naman. Huwag mong ikuan. Pangartahan yun. Saan mong ginati? Walay pangwartahan. Ano po yung hanap buhay nyo, Kuya? Unsay mo ang trabaho, Kuya? Ako lang po sa uma lang. Uma. Like, magtanom, manghornal. Nagakupra ka din. Marunong ka din mangupra. So, kahit anong gawain sa sakahan, kaya mong gawin. Ayun. Ikaw, ate, unsay mo nga trabaho? Galabara. Dire lang sa bahay. Dito sa bahay. Naglalaban ng mga damit ninyo. Naglalaba ka doon sa, yung naglabandera ka sa uban? Wala man. Dire lang sa balay. Okay. So, si ate po mga bay ay isang simpleng may bahay. Tapos si kuya yung nagtatrabaho para sa kanila. Tapos, minsan, hindi din nakapagtrabaho si kuya. Kung may magpapatrabaho, yun lang din ang makapagtrabaho siya. Pero kung walang magpapatrabaho, wala din po siyang kikitain, no? So sa isa kasi mana, Kuya, sa isang linggo, mga ilang beses ka nakakapagtrabaho? 4 na beses. Magkano yung dito sahuran sa isang araw? 220. 220? Libre na yun lahat. 220 sa isang araw mga bay. From 8 a.m. or 7 a.m. Alas 7. Hanggang anong oras? Alas 3. From 7 a.m. to 3 p.m. mga bay. Ang kinikita ni Kuya Brandon mga bay ay 220 pesos. So, Kuya, magkasya ba yun? Magkasya ba ang imuhang kita sa isa kaadlaw? Hindi po. Hindi talaga. Kumain na ba kayo? Nagkaon na mo? Naniog to na? Napa may bugas. Wala na lang ka kilo ang nabili. Tunga lang sa ako. Tunga sa sako? Paano mo nakapalit og tunga sa sako? Nagapon man po may kupras. So ang bayad sa kopra, yun yung pambili niya ng bigas. Mas siguro talaga ang bigas, no? So bahala na ang ulam, pangitaon sa matag adlaw. Tapos, basta naalay bugas nga naka-stock. Responsable po na asawa si Kuya Brandon, mga bay, Brandon. Dahil mas inuuna niya yung kapakanan ng kanyang pamilya. Meron po silang bigas mga bay, kalahating kaban na bigas. Naikwento din ni Kuya Brandon na utang po pala yung kanilang bigas, no? Bali, kano sa mo magbayad ato, Kuya? Sa bulan. Isa ka bulan. Pag matapos yung kopra. Pero nag-start na kayo nagka-kopra. Kumbaga, ang halin sa kopra, mo inyong ibayad sa utang. Mahirap pagka may benta na nila yung kopra mga bay. Wala na kayong maiiwan. Paano kayo nagkakilala ni Ate Annalyn, Kuya? Katong sa unang lagra ko dito ba? Suroy ba? Suroy. Nakailapod ni. Ikaw Kuya, taga-asa ka? Dalag. Sa Dalag. So, bali, ikaw ang pangayaw dari. Nagkamabutihan sila ng loob. So, nag-aaral si ate noon. Nag-aaral ka noon.
Pila, unsay mo? Katong nagkaila mo ni kuya, unsay mo ang year ato? Kung grade 9. Grade 9. Module pa din. Ay, kasi pandemic na ano. Ngayon, nag-aaral ka pa. Grade 10 na. Grade 10. Oh. Buti at okay lang sa inyo kuya na patuloy yung pag-aaral ni Annalyn. Ano po yung pangarap mo, Ate Annalyn? Unsay mo ang pangandoy sa kinabuhi? Makakitag trabaho. Makakitag trabaho. Makapagtapos ng pag-aaral, pangarap niyo din yun? Bakit ka po naiiyak? Ganong... Bis ka na na kuya anak. Papadayon niya mo kung gusto ko ang eskwela. Bisa kalisod ni. Ang itagatas. Kahit nahihirapan daw sila mga bay, pambili ng gatas, no? Sisikapin daw po ni ate na makapagtapos ng pag-aaral. Anong grade ka na nga ngayon ate? Grade 10. Grade 10. So, 2 years na lang, mag-grade 12 na. Huwag talagang huminto sa pag-aaral ha. Kasi yung pag meron kasi tayong natapos, dili ka kayo malisdan mangitag trabaho, hindi ka mahirapan maghanap ng trabaho. O unsa ka lisod nga mag-eskwela nga nanay anak. Lisod yasa. Mahirap. Bakit? Nga naman. Habang nagamudjul ka na ay bata. No? So, kuya, suportado naman ninyo si Ate Annalyn na mag-aral. Ano yung pangarap mo para sa kanya, kuya? Unsa imo ang pangandoy para sa iya? Sa yung decision trabaho. Alam na po na ko. Suportahan. Alam na po na ko. So, ilang taon na nga yung anak mo? Pila na ang edad sa mga anak? Alam ka bulan pa na. Wala pa katuloy. 6 months. Ah, 6 months. So, nag-start na siya og inom og gatas. No? Kay complementary. Sugod pa yun na katong pag-anak niya. Galing pa ng... Bakit hindi siya nadidi sa'yo? Ano naman? Wala na po. Inverted. Okay. Kaya simula pa nung pagsanggol pa lang si baby, gatas na. Anong gatas ni baby? Babe Branda. Bourbon. Yung sa swak. Buti naman at okay lang sa bata. Hindi naman naging problema. Guraman saya. O yun ra po guro ba? Ikaw yun na lang. Ate, matanong kita, gano'n niyo po ka mahal si Kuya Brandon? Suka. Sobra. Ikaw, Kuya Brandon, sobrang mahal ka daw ni Ate Annalyn. Ikaw, unsa nimo ka mahal si Ate Annalyn? Bago pa siyang pagmahal sa awa. Naisipan ba ninyo, Kuya, na maglisod ang kinabuhi kung sa'yo magminyo? Lisod yun tayo. Naisipan ba nimo na siya bago mo na minyo ni ate? Lisod yun. Lisod ko mga wagi asawa. Karon nanay asawa. Sobra pa yun. So sabi ni Kuya mga bay, mahirap man na walang asawa, mas mahirap daw po na may asawa. No, kasi pag ka single ka, yung sarili mo lang yung pinapakain mo at pwede pa sa manghingi sa magulang. Pero ngayon na may pamilya na, kailangan na ikaw na padre di pamilya, ikaw na talaga yung kumakayod para sa pamilya. Pagpasensya nyo na, hindi kami nakapagdala ng groceries dahil biglaan lang po talaga yung pagpunta namin dito. Pag meron tayong mga kababayan na nais na tumulong sa pamilya ni Kuya Brandon and ni Ate Annalyn, pagbalik po namin dito ay bibili kami ng milk siguro ni baby kasi yun siguro yung pinaka-importante. For me yun siguro talaga ka-importante kasi tayo na mga matatanda na, kung anong pwedeng kainin, nakakakain tayo eh. Kung balanghoy, pwede tayo makakaon ng balanghoy, di ba?
kung kung mga lagot mo, pwede ito makakaon ng lagot mo, pero ang bata, hindi mo talaga mapipilit yan na kumain ng lagot mo. So, ayan. Meron kaming konti dito na galing sa aming mga butihing sponsor. Galing po ito kay Ninang Marieta Cabudol of London. So, meron pong 3,000 pesos dito. And hopefully, makatabang na sa inyo, ha? No? Ayan, 3,000 pesos po yan galing kay Ninang Marieta Cabudol. So, pambili po ninyo ng pangangailangan ninyo dito sa loob ng bahay. Kahit papano, ang imuha nga ma-income sa isa ka simana, masave-save na nimo para sa gata sa imuhang bata. No? Hindi ibig sabihin na may binigay kami sa inyo, hindi na din magtatrabaho, ha? Kailangan na pagsikapan pa din para maigapang yung pangangailangan sa bawat araw. Ano? Sige, ano yung... Salamat kay kanang naghatag. Dako na ba nasagtabang sa inyo, ha? Nanakot pang pet ug gatas ug bugas. Masaya na kayo? Lipay na mo? Sige, huwag nang iiyak, ha? Ay, napaghilak. Mabigaw siya. Nakatabang pa sa mga lisod ako. Ang istilagid. Ako agay pagtrabaho gaya, di nga una sila, ha? Kung sana ilang kwansi. Kahimtang. Dali na po guguli nga. Ngita na po gatas. Bugas. Pinimalayo. Ayun mga kababayan, nais po kami magpasalamat dun sa aming butihing sponsor kay Ninang Marieta Cabudol of London sa pagbigay ng cash para kay Ate Annalyn and kay Kuya Brandon. And aming dalangin na sana makakatulong na po sa inyo. And kung meron po tayong mga kababayan na gustong tumulong po sa inyo, ay babalik po kami dito. Mubalik mi dire kung na ay mga kababayan nato nga gusto mo tabang sa inyo, ha? Before na mo i-end ang amo ang vlog this afternoon, okay lang ba sa inyo? Maka-pray mi sa inyo, ha? No, kasi kana cash nga mamatag sa inyo, ha? Siguro sa isa ka semana, 2 ka semana, 3 ka semana, 3 linggo mauubos na yan. Pero yung prayer na amin pong maibibigay sa inyo ay kumbaga walang ibang makakanakaw nun, para talaga yun sa inyo, no? And it is a declaration para sa buong family, no? So let us pray, no? Most gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord God, na nakilala po namin sa hapong ito si Ate Annalyn, and si Kuya Brandon. Aming dalangin po nawa na ikaw po ang gagabay sa kanila at ikaw po nawa, Father, ang magbigay ng lahat ng naisin ng kanilang puso. Lord God, gabayan niyo po sila at bigyan ng magandang pangangatawan palagi. Gabayan niyo po sila sa mga desisyon na kanilang gagawin, lalo na po at hirap sila sa kanilang buhay. We pray, Father, na ikaw ang maghatag og divine intervention sa ilang kinabuhi. Even sa buhay po ng aming butihing sponsor na si Ninang Marieta Cabudol. We pray, Father, that you would bless her. You will give her all the desires of her heart, Father. And Lord, ang paghangyo pagampo nga makabalik pa mi ani nga family ug mailan ka ani nga family nga ikaw ang Dios nga among ginaalagaran nga masultian namo sa tanan namo nga mga problema. We bring back all the glory to you, Lord. Praises, honor, and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Nga pasalamat lang po ko nga naadtuan ninyo si Annalyn. Nga matabangan siya para amo ang way yuta wa mika hatag nga kuan sa yuta. Igo lang mi magkuan diri sa di amo ang yuta sa Bali. Finance ang Tenant lang. Mahirap din ang buhay. mahirap. Pagkamutan na ako since 15 years old pa man good si Ate Annalyn. Okay lang ba sa inyo nga nag-asawa siya o sa'yo? Okay lang. Di naman makuan kay naana may ang anak. Kuan pa unta mi pero naana may anak. Pero nagpadayon man gyapon siya nag-eskwela bisag dala niyang anak. Sinuportahan niya na lang po siya. Tabangan lang po na og kuan. Na makakwarta.
Mahal niyo po si Ate Annalyn? Mahal kayo, sir. So, mga bay, si Ate Marivic, nanay po ni Ate Annalyn. Nga padayon nga pagampo o paghangyo na sana makabalik mi dire. Ha? Sige. So, maraming salamat po sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay po sa ating munting channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless and always stay connected to God. Tender.